Hello! Good evening po sa inyong lahat na nakikinig sa radyo at nanonood via FB Live. At ganoon na rin po sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa ating weekly devotional. Last week, dahil eleksyon, napag-usapan po natin kung bakit kailangan tayong mga Kristiyano ay dapat makibahagi sa pamimili ng leader sa pamamagitan ng eleksyon at dapat ding makibahagi sa politika. Kung nakaligtaan niyo po ang ating episode noong nakaraang Thursday, nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat ng ating mga episodes. Thumbs up, i-share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Libre po ito, walang bayad. Tapos na ang eleksyon dito sa US at meron na kaming bagong presidente. Masaya po ang mga totoong Kristiyano o mga Christ believers and followers na nagbabasa ng Biblia at alam ang nasusulat doon dahil mas aligned ang bago nating leadership sa Amerika sa mga biblical belief. Ang mga stand ni Donald Trump at ang Republican Party candidates. Nagising na ang mga Kristiyanong dati hindi bumoboto dahil apektado na ang kanilang mga simbahan, ang kanilang mga kabuhayan, ang seguridad at ang kanilang mga pamilya. The Bible highlights that good leadership leads to prosperity and well-being, emphasizing the positive impact of righteous and wise governance. Isa sa mga pinakamalinaw na verse tungkol dito ay ang Proverbs 29:2. Sabi doon, "When the righteous thrive, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan." Ang talatang ito ay nagpapakita ng direktang ugnayan sa pagitan ng karakter ng leader at ang welfare ng mga tao. Ang matuwid na pamumuno ay nagdudulot ng kagalakan at kasaganaan, habang ang masamang pamumuno ay nagdudulot ng pagdurusa. Ngayong gabi, pag-usapan natin ang living generously in secret batay sa Matthew 6:4. Ito ang nakasulat sa Matthew 6:4. "Give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you." Dikit pa rin ito sa ating nakaraan na devotional. Dahil sa nalalapit na ang eleksyon, maraming mga kandidato ang nagpapapicture na nagbibigay sa mga nangangailangan upang makakuha ng boto. Ito ba ang sinasabi ng verse na ito? Obviously, hindi po. Dahil alam nating lahat na merong ibang motivation ang pagbibigay ng mga politiko ng tulong para makadagdag ng ganda at pogi points. Sana marami ang makinig ng mga politiko at sa mga aspiring candidates para makapwesto sa gobyerno ngayong gabi. Anyway, ang turo ni Jesus sa Matthew 6:4 calls us to a life of quiet generosity. Na ang pagbibigay ng tulong ay hindi dapat gawin dahil lamang gustong mapalakpakan ng mga tao. Ang sinasabi ng verse, "When we give with humility and trust in God, pinararangalan natin siya and align ourselves with God's character." Ang dami ko pong nabasang mga story about philanthropist. Very interesting ang story tungkol kay Jack Finney, na isang Irish-American businessman at philanthropist. He earned millions or billions of dollars as a co-founder of duty-free shoppers. Pero pinili kong i-share ang kwento tungkol kay George Mueller, isang taong may pananampalataya sa ating Diyos na buhay at puno ng panalangin. Ang kanyang buhay ay napakagandang illustration sa ating verse. George Mueller was a Christian evangelist at siya ay founder ng mga orphanages sa Bristol, England. Over his lifetime, mahigit 10,000 orphaned children ang binigyan niya ng shelter, pinag-aral at personal na nagbigay ng spiritual guidance. Paano naging magandang illustration ng kanyang buhay tungkol sa Matthew 6:4? Ito ay dahil sa kung paano niya isinabuhay ang salita ng Diyos sa kanyang mission during his time. Inalagaan ni Mueller ang libu-libong mga ulila nang hindi naghangad
ng public recognition or financial support. Walang press conference, walang photo opportunity, walang politiko. Sa halip, nanalangin siya in secret at nagtiwala na ang Diyos na nakakakita ng lahat ay maglalaan ng lahat ng kanyang pangangailangan para sa kanyang mission. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa katapatan ng Diyos at sa power of secret giving. Sa isang pagkakataon, nanalangin si Muller at ang mga orphans o mga ulila sa isang mesa na walang laman. They trusted the Lord's provision para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Hindi nagtagal, nag-provide ang Diyos sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang bisita. Dumating ang isang baker at milkman na ginamit ang Diyos upang tumugon sa kanilang mga pangangailangan sa tamang panahon. Napuno ang mesa ng gatas at tinapay. Ang pananampalataya ni Muller ay nagtuturo sa atin na ginagantimpalaan ng Diyos ang mga naglilingkod sa Kanya ng may pure motive. Ang mga gantimpala na ito ay maaaring material, ngunit hindi ito palagi. Madalas, ang mga reward na ito ay dumarating in the form of peace, joy, and deeper intimacy with God. Mga kaibigan, tulad ni Muller, tinawag tayo na magtiwala sa Diyos. Sa Diyos na siyang nakakakita sa ating mga acts of kindness and generosity, knowing that His approval is worth far more than human recognition. Anong mga mapupulot nating mga lessons sa kwento at sa verse natin sa gabing ito? Una, tulad ni Muller, maaari tayong magtiwala sa Diyos to provide for our needs and the needs of others through our faithfulness in giving. Tandaan niyo ito, always trust God's faithfulness. Pangalawa, magbigay ng may purity in heart. Secret giving keeps our focus on God, allowing us to glorify the Lord rather than seeking human praise. Pangatlo, ang buhay ni Muller ay nagpapaalala sa atin na dalhin ang ating mga pangangailangan at hangarin sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng prayer o panalangin. Always pray for every need, maging ito man ay your personal need o need of others. Pang-apat, secret generosity cultivates humility. Ito ay nagtuturo sa atin na unahin ang kalooban ng Diyos at ang mga pangangailangan ng iba above our own reputation. Ngayon, paano natin i-apply sa ating buhay ang mga lessons na ito? Subukan niyo po ito ngayong linggo o kahit anong araw. Humanap ng paraan para magbigay ng patago. Maging ito ay isang pinansyal na regalo, an act of kindness, or words of encouragement. Do it without seeking recognition. Trust that God sees your heart and will use your generosity for His glory. Okay ba? Tara, pray na tayo. Heavenly Father, thank you for teaching us through your word and through the lives of faithful servants like George Muller. Help us to give with pure hearts, seeking only to glorify you. Teach us to trust in your provision and to live marked by humility and love. May our act of generosity reflect your grace and kindness, drawing others closer to you. Strengthen our faith and help us to serve quietly, knowing that you see and reward what is done in secret. Thank you, Lord, for your word tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan.
Abangan nyo po ulit ang ating bago pang weekly episodes. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye! God bless and shalom!